Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Makakapakinig na naman po tayo ng salita ng ating Diyos. Kaya be ready na po at i-focus po natin yung ating puso, yung ating isipan. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin muna, lalapit muna tayo sa ating Diyos. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming banal, muli po kami nagpapasalamat una sa paggising mo na naman po sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa isang pagkakataon na naman, Lord, na ipinagkaloob mo sa amin. Dahil ngayong umagang ito, makikinig, mag-aaral, magbabasa na naman kami ng iyong pong salita. Lord, I pray na muli mo po kami samahan, turuan at gabayan, Lord God, at proteksyonan din. I pray na maging maayos ang aming pakikinig ngayon, Lord God, na walang distraction, Lord, maayos ang lahat, Lord God, para lubusan namin itong maintindihan. I pray, Lord, na buksan mo yung aming puso at isipan para maisabuhay namin ang lahat ng iyong sasabihin, ang lahat ng iyong ituturo sa amin ngayong umagang ito, Lord God. Lord, samahan mo rin po ako, turuan, gabayan mo rin po ako para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Lord, maraming salamat at muli namin kinikling na tagumpay na naman ang gawain ito dahil kasama ka namin, O Diyos. Ikaw mismo ang magtuturo sa amin. Kaya Lord, muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ayan, isang pinagpalang umaga po muli mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga, anyayaan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos, at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko bang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking share sa inyo ay dito po sa Acts o gawa, no? Mga gawa. Dito sa chapter 13 ang aking i-share sa inyo. Dito po ako magsisimula sa verse 2 hanggang verse 3. Tapos may follow up pa po sa bandang baba. Ulitin ko lang, Acts chapter 13 verse 2 and 3 po ang aking i-share sa inyo. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po sa verse 2 hanggang 3, habang nagsiserve sila sa Panginoon at nagpa-fasting, sinabi ng Holy Spirit sa kanila, ibukod nyo para sa akin sina Barnabas at Saul para gawin ang trabaho na inihanda ko para sa kanila. Nag-fast sila at nag-pray. Pinatong nila ang mga kamay nila sa dalawa para ipakita na pinili sila para sa gawain ito, at saka sila pinaalis. Ito po yung pagkakataon na pinili at pinadala sina Barnabas at Saul na sa gawain nga, at dito sinabi na pinili sila. Ibukod, sabi ganyan, no? Ibukod sila para sa gawain inihanda ko para sa kanila. Yun ang sabi sa verse 2 at sa verse 3 nga, no, nag-fast sila at nag-pray, pinatong nila ang kanilang mga kamay sa dalawa para ipakita na pinili sila para sa gawain ito, at saka sila pinaalis. Kung makikita talaga sa atin, unang-una syempre ng Diyos, yung ating ginagawa, lalo-lalo na yung ating paglilingkod sa ating Diyos. Makikita yung puso, makikita yung ginagawa natin, no? Yung action talaga, yung pananalita, kung karapat-dapat talaga tayo na gawing lingkod ng Diyos, no? Na maghayag ng salita ng Diyos na para
i-ano na, sabi rito nga, no, pinaalis, kumbaga pinahayo na sila, pinalakad na sila para mag-share ng Word of God. Ano po, dun sa pamamagitan talaga ng panalangin at yung prayer and fasting. Ano po, dyan talaga kasi nabababad tayo, no, dun sa presensya ng ating Diyos. Diyan po nakikita yung, hindi yung basta ka lang, uy, pwede mo na akong nagbasa na ako, nag-aral ako, pwede mo na akong ihayo o palabas, pagturuin, paghayagin ang salita ng ating Diyos. Hindi po yung ganun kadali, hindi yun basta-basta, no? Hindi pwedeng gawin mo na akong pastor kasi nag-aaral na ako, nagbasa na ako, ganyan, nag-pray na ako. Ano po, no? Hindi po basta-basta ganun, hindi po ganun kabilis. Hindi nga porke nag-aral ka ng salita ng Diyos o nag-aral sa mga Bible school ay kaagad-agad na ikaw ay ipapadala, iahayo para mag-share ng Word of God. Ano po, siguro, kung gusto talaga natin, nasa heart naman natin, si Lord talaga yung pipili. At kung gusto natin i-share yung ating binasa, ay pwede naman natin i-share ito sa ating pamilya. Ano po, unahin natin ang ating pamilya dahil ang first ministry natin ay ang ating pamilya. Po, syempre, hihingi rin tayo ng guidance, ng wisdom, para tama yung ating maituro sa ating pamilya. Ano po, na yung salita nga ng ating Diyos. At dito talaga tayo magbabasa, dito natin kukunin yung ating isi-share. Kasi nga, pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, kinakausap tayo ng Diyos. At pag nananalangin tayo sa Kanya, di ba po, tayo yung kumakausap sa Diyos, tayo yung nagpapasalamat, tayo yung humihingi, no, humihingi ng tulong, ng kalakasan, ng kagalingan, at ng lahat ng ating pangangailangan. Sa Diyos din tayo humihingi ng protection, ano po, kalakasan, ng kagalingan. Kaya siya yung kinakausap natin. Pag nagbabasa naman tayo ng salita ni Lord, tayo yung kinakausap, tayo yung tinuturuan, tayo yung pinaalalahanan, ganyan, tayo yung inaayos ng ating Diyos, tayo mismo yun. Hindi kasi pwedeng nagbasa ka ng Word of God, sasabihin mo, ay ito para sa ito kasi masama ugali mo, no? Ay para sa ito, magbago ka na raw, binasa mo yun, so ikaw ang kinausap ni God, yun ay una para sa iyo. Kaya pag mag-share ka naman ng Word of God, pwede mong sabihin, itong binasa ko at itong sinasabi sa akin, at sigurado para sa inyo rin to, kasi ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Sabi kasi dito ni Lord na mag-pray ako, mag-prayer and fasting ako. So siguro dapat ito rin ang ating gawin. Ganun po, no? So ganun po, dun po tayo magbabase sa salita ng ating Diyos. Hindi yung sa inisip lang, ito yung siguro. Hindi po ganun, ano po. Kaya nga po, mananalangin tayo, hingi ng wisdom, ng knowledge sa ating Diyos. Ano po, para talagang lubusan nating maintindihan yung ating binabasa, yung ating pinag-aaralan, para pag shinare natin sa iba ay tama yung ating maipapaliwanag o masasabi sa kanila, kagaya nga dito, no? At sinabi nga ng banal na Espiritu na ibukod sila, Bernabe at si Saul, para si Barnabas, ano po, at si Saul, at ibukod na raw sila dahil merong ipapagawa nga po ang banal na Espiritu sa kanila. Kaya pinag-pray naman siya at pinatungan nga ng kamay para ipakita na pinili na sila para humayo na. At ganoon din tayo, mga kapatid, ano, sa atin din mga leaders, makikinig din tayo sa leaders ng ating mga churches, no, mga iba't ibang churches yan. Siyempre may mga leader yan, hindi naman pwedeng lahat ay member lang. Siyempre po may leader yan na masasabi natin na talagang tinawag, pinili ng ating Diyos para mag-share ng Word of God. Kaya sila naman yung magtuturo sa atin, sila yung magpapaliwanag, ano po, sila rin yung mag-uutos sa atin na itong gawin natin, magbasa tayo palagi, manalangin tayo palagi, mag-pray and fasting tayo, ganyan, para dumating din yung time na tayo din ay kausapin ng ating Diyos, para tayo din ay humayo na. Sabi nga, no, hindi nga kaagad-agad yun na nagbasa ka lang, ito, maganda to para sa'yo to. Hindi ganun po.
Ulitin ko lang yung sinabi ko na kapag tayo nagbasa, tayo yung kinakausap ng ating Diyos. Sa atin unang sinasabi yun. At sabi ko nga rin kanina, at pwede rin natin i-share una yun sa ating pamilya. Ano po kasi bawat tao ay iba-iba yung mga pinagdadaanan, iba-iba yung mga ugali rin ng bawat tao. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na makasalanan ka, ito para sa'yo. Tayo po ba ay hindi makasalanan? Ano po? Kaya ganun po, dahan-dahan gagamitin kasi tayo talaga ng ating Diyos kasi siya nakakakita ng nilalaman ng ating puso, ng ating iniisip, ng ating mga kagustuhan sa buhay. Kung talagang nasa puso natin ang pag-share ng Word of God, ang Diyos ang gagawa niya ng paraan, ang Diyos ang magsasabi sa atin, ang Diyos ang magpapahayo sa atin para mag-share ng kanyang, syempre, ng mga salita ng ating Diyos na dapat nating i-share sa mga tao. Hindi yung gusto lang natin, ito gusto ko to, i-share ko to dun sa kapitbahay ko kasi ganito. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang pag-share ng Word of God. Ano po? So, kaya nga dito, may binanggit pa nga dito mga kapatid, sa verse 6, idagdag ko lang. Nilibot nila ang buong isla hanggang sa Papos. May nakilala silang magician dun, si Bar Jesus na isang Jew, at sinabi niyang propeta daw siya. Kaibigan siya ng gobernador ng isla na si Sergius Paulus, na isang matalinong tao. Pinatawag ng gobernador sina Barnabas at Saul kasi gusto niyang makarinig o gusto niyang marinig ang salita ng Diyos, pero kinontra sila nung magician na si Elimas. Yun ang pangalan ni Bar Jesus sa Greek kasi gusto niyang ilayo ang gobernador sa paniniwala sa Panginoon. Meron talagang ganun mga kapatid. Verse 9, puno ng Holy Spirit si Saul na tinawag ding Paul. Tinignan niya yung magician at sinabi niya, ikaw, anak ka ng demonyo, kaaway ka ng lahat ng matuwid, puno ka ng lahat ng pandaraya at panluloko. Hindi ka ba talaga titigil sa pagbaluktot sa lahat ng totoo tungkol sa Panginoon? Sabi sa 11, paparusahan ka ng Panginoon ngayon, mabubulag ka at di ka makakakita sa loob ng ilang araw. Naramdaman agad ni Elimas na parang may maitim na ulap na tumakip sa mga mata niya. Naglakad siya at naghanap ng taong pwedeng umalalay sa kanya. Nang makita ng gobernador ang nangyari, naniwala siya, sobrang bumilib siya sa teaching tungkol sa Panginoon. Amen. May mga bulaan talaga. Meron talagang dito pa lang alam na natin na gusto nung sinasabing magician, gusto niyang ilayo dahil kaibigan niya yung gobernador. Gusto niya ilayo. Hindi yan totoo. Ito ang totoo. Parang ganun ang ginagawa niya. Nililito niya yung mga tao. Pero nakita nga siya ni Paul, at tinitigan siya. Yun nga, sinabi nga po dito. At dito nga po pala ako nagbasa, mga kapatid, ang Biblia Pinoy version po. At sinabi nga dito ni Paul, tinignan niya yung magician at sinabi niya, ikaw, anak ng demonyo, kaaway ka ng lahat ng matuwid. Nasa verse 10 po yan. Sabing ganyan na puno ng lahat ng pandaraya at panluloko. Hindi ka ba talaga titigil sa pagbaluktot sa lahat ng katotohanan sa Panginoon? Sabi ni Paul. Kaya sa salita po ng Diyos tayo magbabase talaga. Diyan. Pag may narinig tayo na sinabi, basahin niyo po ano daw verse yun, saan daw nabasa yun. Dito kagaya ngayon, dito tayo sa Acts chapter 13, yung una kong binasa yung verse 2 hanggang 3, tapos dinagdag ko po yung verse 6 hanggang verse 11 po, binasa ko po. Meron ganun talaga, nililito. Kaya nga po, sabi ko po kanina, tayo po ay hihingi talaga ng wisdom, ng karunungan sa ating Diyos para ma-share natin ng maayos ito at tama.
na talagang nanggagaling sa salita lang ng ating Diyos. At kung ano man yung revelation na ibinibigay sa atin ng Diyos, yun ating isi-share. Hindi natin pwedeng dagdagan yung salita ni Lord. Pwede nating dagdagan, no, yung revelation, kasi siya yung magdadagdag, siya yung magtuturo sa atin, ang Diyos ang magtuturo ng dapat natin sabihin. Kaya marami tayong nasasabi, ano po. Kaya iintindihin natin mabuti yung pagbabasa at yung pagpapaliwanag o pag-share o pagtuturo ng isang nagtuturo ng salita ng ating Diyos. Ano po, makikinig at babasahin din natin yung salita ng ating Diyos. No? Ulitin ko lang, kagaya nga ng pag-share ng iba, saan daw niya binasa, ano daw chapter, ano daw verse. No? Kaya babasahin kagad natin. At sigurado ko, pag ikaw na ang bumasa, no, may revelation din. No? May sasabihin din sa iyo ang Diyos. At bigla natin masasabi, yun pala yun. Naintindihan na natin, di ba po? So, yun po yung ating gagawin. Ganun po yung ating gagawin. Magpatuloy lang tayo. Manalangin. Sinabi nga rito, prayer and fasting. At ang Diyos, no, ang magtuturo po sa atin kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung dapat nating ituro sa mga tao. Siyempre po, sa pamamagitan ng salita lang ng ating Diyos yung ating isi-share, mga kapatid. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Naulitin ko na naman dito sa Acts chapter 13 verse 2 and 3 at dinagdag ko po yung verse 6 hanggang verse 11. Kayo rin mamaya, pagkatapos po, basahin nyo rin. Meron din kayong revelation, i-share nyo rin po yan. Ano po? So, salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan ngayong umagang ito na nagtuturo nga na palaging manalangin, palaging magbasa ng salita ng ating Diyos. At pag makikinig, hingi tayo ng wisdom para maintindihan natin. At yun nga, kung ano yung narinig natin na sinabing Word of God, kung sa Psalm man yan, no, Salmo, kung sa John man yan, sa Mark, Mateo man yan, basahin din natin yun, mga kapatid, para lubusan natin itong maintindihan. Ulitin ko lang, salamat sa salita ng ating Diyos nating nabasa, napakinggan ngayong umagang ito na nagtuturo sa atin. Naantayin natin na ang Diyos ang kumilos, huwag natin siyang pangunahan. Dahil siya ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat na dapat natin gawin. Isipin at sabihin, planuhin. Ang Diyos lang ang nakakaalam yan. Kaya patiently maghintay tayo sa magbasa, manalangin sa Diyos at sigurado kung kikilos siya sa ating mga buhay. Muli tayo mananalangin, mga kapatid, ipagpapasalamat natin sa Diyos ang ating napakinggan at kung ano man yung gusto nyong hingin, sabihin nyo na sa ating Diyos. Dahil naniniwala po ako na nakikinig siya ngayong umagang ito. Magsiyuko tayo. Yes, Lord. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Lord, maraming salamat sa iyong salita na aming napakinggan na naman, nabasa, napag-aralan ngayong umagang ito, na dito pinakita mo po kung paano mo pinili ang mga tao, Lord, para humayo, para maghayag ng iyong salita, Lord. Dito rin tinuturo mo sa amin na magpatuloy lang na manalangin, mag-prayer and fasting, magbasa, mag-aral ng iyong salita. Dahil sa pamamagitan ng iyong salita, sa Biblia, dito mo kami kinakausap. At sa pananalangin namin, ikaw naman po ang aming kinakausap. Kaya maraming salamat sa pagkakataon na binibigay mo po sa amin para mag-aral, magbasa ng iyong salita. Pagkakataon na makalapit sa iyo, Lord, makahingi, lalo-lalo na ang makahingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, O Diyos. Patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan na nagagawa. Simula noon hanggang ngayon, Lord God, sa aming mga masamang naiisip, nasasabi at nakikilos, I pray po, mapatawad mo po kami. Kung minsan na kami ay tinatamad magbasa, mag-aral ng iyong salita, Lord, patawarin mo po kami. Gawin mo po kami palaging masipag sa pakikinig, pagbabasa, pag-share ng iyong salita, Lord. In Jesus' name.
Lord, salamat po dahil alam ko po na patuloy pa rin ang guidance mo sa amin, ang protection mo po, ang pagpapalang binibigay mo sa amin, kahit na madalas kaming nagkakamali, nagkukulang sa iyo, Lord God. Salamat po sa lahat, Lord God. Lalo-lalo na ngayong umagang ito, tinuruan mo na naman po kami. I pray na mai-apply namin ito sa aming mga buhay. I pray na mai-share din namin ito sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao, Lord God. Samahan mo po kami, turuan mo po kami, gabayan mo po kami, proteksyonan mo po kami at bigyan mo po kami ng karunungan, Lord God, para maayos kami makapagturo, makapag-share ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito. I pray magpatuloy kami, Lord. I pray na hindi kami tamarin, lalo-lalo na po ako, Lord. Kahit na ang mga tao maraming isipin, maraming gustong gawin sa buhay, pero Lord, I pray na unahin ka na, nabigyan ka namin ng maayos at magandang oras para kami po ay mag-aral ng iyong salita, para kami po ay manalangin sa iyo, para magpasalamat sa iyo. I pray, Lord God, hindi ka mawala ng oras sa aming mga buhay, Lord God. Dahil 24 hours ang binigay mo sa amin, Lord God, pero humihingi ka lang, Lord God, ng ilang oras o kahit isang oras araw-araw para kami po ay manalangin, para kami po ay magpasalamat, para kami po ay magpuri sa iyo, Lord God. At binigyan mo kami ng 6 na araw at yung pang-7 binigay mo para kami po ay magpahinga. Kagaya ng ginawa mo, Lord, na ginawa mo ang buong mundo sa loob ng 6 na araw at pang-7 araw nagpahinga ka at ito ay binless mo. Kaya I pray, Lord, na yung pang-7 araw din namin ay ilalaan namin sa iyo para kami rin po ay iyong i-bless sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord, sa iyong salita. Salamat po sa lahat ng nakinig ng iyong salita ngayon. Salamat po sa lahat ng nanalangin ngayong oras na ito dahil tinugon mo na ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli, Lord, maraming salamat sa lahat ng pagpapala, sa kaligtasan na binibigay mo po sa amin, sa katagumpayan ng aming mga buhay, kalakasan ng aming katawan, Lord. Salamat po dahil lahat yan ay galing sa iyo, Lord. Salamat po, Ama. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan namin Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen, Amen. Salamat. Narinig ni Lord, narinig ng Diyos, narinig ng ating Ama ang ating panalangin. Tanggapin nyo na yan, mga kapatid. Kung ano man yung inyong hilingi, claim it. Paniwalaan nyo, panghawakan nyo yan. Ibibigay na yan sa inyo ng Lord. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.